Ipinatutupad na sa maraming lungsod ang Right to Care Ordinance. Nagbibigay po ito ng karapatan sa mga queer couple na magdesisyon para sa kanilang partner sa panahon ng emergency. Gaano nga ba ito kahalaga? Almin po natin sa report na ito. Maraming queer couples ang nakatira sa iisang bubong. Kaya naman sa panahon ng medical emergency, umaasa sila sa isa't isa. Pero may diskriminasyon pa rin daw pagdating dito. Tulad na lang ng naranasan ni Zabe at Jenna. Na-experience po namin na na-discriminate po kami. Yung time po na nagkasakit po si Jenna. Kasi sinugod ko po siya sa ospital sa malapit. Kasi sobrang taas na po ng lagnat niya. Ang hirap po pala maging part ng LGBT community. Kasi kailangan pa po pala tawagin yung kapatid niya, nanay niya, para lang mag-fill up ng form. So, yun dun ako na, parang na-degrade ako dun banda sa, ganun yung feeling ko na parang wala pala akong karapatan sa partner ko kahit nagsasama na kami ng matagal at ako yung mismong nakakilala kung ano yung health condition niya. Nag-decide ako na uwi na lang kami. Mag-self-medication na lang ako. Kaya naman malaking bagay raw para sa kanila ang pagkakaroon ng Right to Care Card. Isa itong legal na dokumentong nagbibigay ng pagkakataon sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community na magdesisyon para sa kapakanan ng kanilang partner. Nabigyan ako ng pag-asa. Ito yung kailangan namin ng partner ko para in case of emergency, meron kaming masasandalan. Ako na yung mismo magdi-decide sa kanya. Hindi na namin kailangan tawagin pa yung mga mahal namin sa buhay para istorbohin, para pumunta, mag-fill out ng form. Katulad nga sa na-experience namin dalawa. Ang Quezon City ang unang naglunsad ng Right to Care Ordinance noong 2023. Simply na i-recognize sila as equal partner, as isang tao na pwedeng mag-decide on behalf of their partner na for the longest time ay ang kinikilala lang ay yung next of kin or family member. The Right to Care Card is with a special power of attorney. Bago namin i-release yung Right to Care Card, ay kailangan dumaan muna sila sa orientation, seminar, and kailangan naiintindihan nila yung every provision dun sa special power of attorney. Inadapt na rin ng iba't ibang lungsod at probinsya ang Right to Care Ordinance. Kabilan dito ang San Juan, Mandaluyong, Parañaque, Dasmariñas, Cavite at Iloilo. Ipinatutupad din ito sa probinsya ng Cavite at Cebu, habang pinag-uusapan pa sa Baguio, Makati, Pasig, Naga, Bacolod, San Jose del Monte, Bulacan, Rojas, Isabela at Sanay, Cavite. Nais ngayon ng QCLGU na makipagtulungan sa iba't ibang lungsod para gawing centralized ang paggamit ng Right to Care Card. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.